ang bagong pag-asa para sa sangkatauhan. Sa isang katulad na paraan, ang mga ipinanganak noong Abril ay may likas na kakayahang bitawan ang mga bagay na hindi na kailangan. Mayroon kang parehong kaloob. Kapag ang isang bagay ay hindi nakapakipakinabang sa iyo, likas mong alam kung kailan at paano ito pakakawalan ng may dignidad, walang pagsisisi at may matatag na tiwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagpapaalala sa atin, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Tulad ni Jesus na nag-alay ng kanyang sarili sa huling hapunan, mayroon ka rin ng kakayahang ibigay ang pinakamahusay sa iyong sarili kahit pa nangangailangan ito ng mga sakripisyo. Dahil nauunawaan mong ang bawat gawa ng pagbibigay ay nagdudulot ng pagbabago. Sa Biyernes Santo, ipinakita ni Jesus ang pinakamataas na anyo ng lakas. Ang kanyang pagkakapako sa krus ay ang sukdulang pagpapahayag ng pag-ibig at pagtubos. At kahit na tila iyon ang katapusan, hindi ito ganun. Sa parehong paraan, ang mga ipinanganak noong Abril ay may likas na katatagan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang malampasan ang pinakamatinding hamon. Kahit sa pinakamadilim na sandali, kinikilala ng iyong espiritu na ang pagdurusa ay bahagi lamang ng yugto ng pagbabago. Palagi kang tumitingin sa kabila ng sakit at tulad ni Kristo sa krus, alam mo na ang muling pagkabuhay ay malapit na. Ang huling mga salita ni Jesus sa krus, naganap na, ay sumasalamin sa kakayahan na tapusin ang mga kinakailangang bagay, isang kasanayang taglay mo rin. Ipinanganak ka na may birtud ng pagtatapos ng mga kabanata, hindi na may kalungkutan, kundi na may paniniwalang ang bawat pagtatapos ay naglalatag ng simula ng isang bagong bagay. Ang Sabado Santo ay sumasagisag sa araw ng katahimikan, ngunit pati na rin ng pag-asa na kumakatawan sa paghinto bago ang muling pagkabuhay. Ang mga ipinanganak noong Abril ay mga dalubhasa sa paghihintay. Nauunawaan mo na ang katahimikan at kapayapaan ay mga pauna sa pagbabago. Taglay mo ang isang pagtitimpi na hindi maunawaan ng marami sapagkat alam mo na ang pinakamahusay na mga bagay ay palaging darating pa. Mayroon kang kakayahang humawak sa pag-asa sa mga pinakanag-aalanganing sandali. Nagtitiwala sa kapangyarihan ng muling pagsilang na naghihintay sa iyo. Ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay ipinagdiriwang ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, ang pagwawagi laban sa pagdurusa, at ang pagdiriwang ng isang bagong simula. Ang mga ipinanganak noong Abril ay nagdadala ng parehong enerhiya ng pagbabago. Ikaw ay isang patuloy na muling pagsilang, isang puwersang bumabangon sa tuwing humaharap ka sa isang hamon. Hindi mahalaga kung ilang beses kang bumagsak, palagi kang bumabangon na may mas matinding lakas at determinasyon. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang nagpapatuloy na mensahe. Bawat pagbabago ay nagdadala ng bagong pagkakataon, isang bagong buhay. Ikaw ay itinadhana na bumangon, lumapit sa liwanag, at gabayan ng iba sa pamamagitan ng iyong halimbawa. Ipinapakita na pagkatapos ng sakit, palaging lumilitaw ang kagalakan. Bukod dito, ang Abril ay minarkahan din ng pagdiriwang ng Paskwa, ang pista ng mga Hudyo na ginugunita ang paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang pagtawid sa dagat na pula, isang sentral na pangyayari sa Paskwa, ay ipinagdiriwang sa ganitong paraan. Iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at ang Panginoon ay nagpadala ng malakas na hanging silanganin buong gabi, at ginawa ang dagat na tuyong lupa, at ang tubig ay nahati. Kaya't ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang tubig ay parang pader sa kanilang kanan at kaliwa.
Kung ikaw ay ipinanganak sa Abril, ang parehong enerhiya ng paglaya ay naninirahan din sa iyo, nagtutulak sa iyo upang putulin ang mga tanim